Hello, magandang araw po. Welcome to Mark Collections. Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ayan, ngayon po ang share ko po sa inyo ay isang rare na banknote. Ayan. Ito po ay yung 100 pesos English series. Ayan. So part po ito ng English series. Ito pong banknote na ito, nag-circulate po ito sa Pilipinas from 1951 up to 1971. Yan. Ito po yung third largest denomination sa English series. Ang pinakamataas po yung 500 pesos. Then ang pangalawa ay yung 200 pesos. At ito po yung pangatlo, 100 pesos. Pero ito po yung pangalawa sa pinaka hard to find or pinaka rare sa mga English series banknotes. Yan. So sasabihin ko po mamaya sa inyo kung bakit ito ay napaka rare. Yan. Pero ito, check po muna natin. So ito po yung obverse ng banknote. Yan. Makikita po natin yung portrait ni Melchor Aquino or also known as Tandang Sora. Yan. So siya po ay part din ng Philippine Revolution. Siya po ay ipinanganak noong January 6, 1812 at namatay po siya February 19, 1919. So siya po ay nabuhay ng 107 years. Yan. Siya po ay isa din sa national heroes ng Pilipinas. Yan, si Tandang Sora or Melchor Aquino. Then, yan po, sa gitna nakasulat po yung denomination na 100 pesos. Then, sa taas, yung Central Bank of the Philippines na ngayon po ay Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP. Yan. Then may nakasulat, this note is a liability of the Central Bank and is fully guaranteed by the government of the Republic of the Philippines. Yan. Then ito po yung seal ng Central Bank of the Philippines. Then ang signatories po ay Quirino at Cuaderno. Yan. Yan lang po ang signatories dito sa 100 pesos. Hindi po tulad dun sa ibang denomination. Yan. Then sa baba may nakasulat na this note is legal tender in the Philippines for all debts, public and private. Yan. So yan po ang obverse. Check naman po natin yung reverse. Yan, yan naman po ang reverse. So yan po. Sa gitna ay makikita po natin yung mga iba't ibang flags ng Pilipinas, or ito yung mga tinatawag na regimental flags, saka po yung mga veterans. So yan po. Tapos yung denomination nakasulat po 100 pesos sa left and right side. Yan. So balik na po natin sa obverse. Yan. So kung makikita ninyo, napaka hindi na maganda yung condition ng banknote na ito. Marami ng damage. Saka may may sulat pa. Yan. Pero dahil nga po ito ay rare at hard to find, ay mataas po ang value ng ganito. Yan. So bakit po mataas? Kasi po kokonti lang po yung ginawang ganito, yung mintage po nito. Ang mintage po ng ganito, yung 100 pesos na English series, ay 100,000 lamang. Yan, kaya po napaka hard to find po nito at napaka rare. 100,000 lamang po. Usually yung ibang mga banknote, mga milyon, di ba po? Umaabot ng mga milyon or mahigit, ilang milyon. Ito
100,000 copies lamang po, kaya po rare. Yan. So, kaya kahit poor condition, mataas pa rin ang value. Yan. Yung nito, yung magandang condition, mga uncirculated, umaabot po ng 2.5 pataas ang presyo. Yan. Kasi nga po ito ay napaka-rare. Pero mayroon pa pong mas rare dito, yung pinakamataas na denomination, yung 500 pesos. Yun po, sobrang rare po nun kasi kokonti lang yung mintage nun. Ang mintage naman po nun ay 20,000 lamang, kaya po napakamahal nun. Umaabot po ng 5,000 pataas ang presyo ng ganong banknote. Ayan, so para lang may idea kayo. Marami po sa mga collector, binubuo nila yung yung series, lahat ng denomination. So kaya kahit ganitong condition, yung iba binibili pa rin nila or kino-collect pa rin nila kasi nga pangbuo nung series or nung set na binubuo nila. Yan. So ayan po, yan po ulit ang 100 pesos na English series, hard to find at rare. Okay, so yan lamang po para sa video ito. Maraming salamat po ulit sa inyong panonood. Sana naman po ay pa-like at pa-subscribe na din po kung hindi naman po masyadong makakaabala sa inyo. Ayan. So kita-kits na lang po ulit tayo. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless you po. Bye-bye po.